1.8 millions po na bats noon. Pero ngayon, more than 2 millions na po ang bats populations natin. So until now, yes, tayo pa rin ang title holder sa Guinness World. Yun o. Guinness Book of Record Certificate. Okay. Do not enter. Meron lang po akong very short discussions, of course, all about importance of the bat sa ating ecosystem, lalong-lalo na sa ating dito sa Davao Region. So by the way po, tayo ay pasok sa Guinness World Records noong 2010, February 1. Nakuha po natin ang title na largest colony of single species of fruit bats in the whole world. So ang andito sa atin, fruit bats or frugivores, no? Ibig sabihin, ang kinakain nila, mga juices lang from nectars or from fruits. So napaka-harmless. Wala tayong vampire bats dito, ma'am, sir. So, wala maninipsip. Ang maninipsip lang ngayon ng dugo, mga lamok, ha. Maglagay kayo ng mga insect repellent, guys. Maraming lamok ngayon sa samal. Kahit sa ang parte ng samal, may mga lamok talaga pag ganito ang panahon. So, meron tayong approximately 1.8 millions po na bats noon. Pero ngayon, more than 2 millions na po ang bats populations natin. So, until now, yes, tayo pa rin ang title holder sa Guinness World. Now, let's discuss ano ba ang contribution ng mga hayop na ito sa ating kalikasan, lalong-lalo na sa atin dito sa Davao Region. So alam nyo ang Davao, marami po kami dito tinatawag na night blooming flowers or nocturnal trees. Na ibig sabihin, ang mga flowers ng mga trees na yon bumubuka lang or nabubloom lang during dark time. Gaya na ilang-ilang, dama de noche, dragon fruits flowers, breadfruits flowers, avocado, at ng ating famous durians flowers. So one of the reasons bakit tayo naging durians capital of the Philippines, it's because ang dami nating dito, paniki, no? Ang flowers ng durian kasi, yung endemic ba, no? Yung mga maliliit na varieties ay nighttime lang nabubloom. Kaya ganun yung amoy ng durian, napakakaiba talaga, mabaho talaga siya. Yes, yung amoy ng durian. Kasi isa yun sa paraan nila ng durian para maka-attract pala ng mga paniki. Kasi the stronger the smell, the more unique the smell, the more attractive it is, no? Para sa kanila. So maliban sa pollination, ang bats din natin ay seeds dispersal agents, guys. So, ibig sabihin, ang mga buto, galing dun sa prutas na kinain nila, ang ginagawa nila sa buto, hindi nila dinadigest. Ang ginagawa nila, tinatain nila ito, niluluwa into different locations for another trees to grow. Kaya naman, according sa ating Department of Environment and Natural Resources, almost 3% ng ating forestry sa Pilipinas ay contributed and planted ng ating paniki. O, diba? Ang laking tulong nila. Hindi lang natin masyadong na-appreciate. Kasi pag sinabing paniki, mga kampo ng kadiliman, kaagad ang naiisip natin. Diba? Mga vampire, mga aswang manananggal, at mga COVID, mga viruses ang naiisip natin. Pero kung talaga pag-aaralan lang natin, napakalaking gamit nila or use nila sa ating environment. Kasi while we are soundly sleeping at night, sila yung nagko-continuous na cycle ng ating ecosystem. Entrance to Bat Cave. So nag-walking pa taani. Parang kilala ko yung artist. Let's go! Look at nice. Cave 1 entrance. It's just me in my garden with the birds and the leaves. I am someone under the sun. I am breathing, I am free. Morning glories on the vine, oh, they're singing to me. Oh, I'm planted in my garden, nothing
training ground. Elsewhere. Seniors ward. Smelly na kayo ang seniors ward. Feeling ko sila. So mga senior naman, ayun nila lang.